Ano na tayo mga DDS at sa kayo mga idol ninyong mga iyakin sa Senado. Ikaw niya Mr. Maravillas, magsisimula ka na naman ng pangantsaw. Yan kasi, isip kayo ng isip ng mga masasama. Ayan tuloy po, tanggal si Migs. Nakodita. Iyakan sila, pati si Bato, mga kababayan. Iyakan. Ayan po mga balita ngayon. Sabi diyan, nagbabagang mga balita at pagtalakay sa mga isyu ng lipunan. Bulsa, opinyon, banat at paglalantad sa katotohanan. Bulsa, what you see is what you get. You decide. tinulungan na, iniwan pa. Mig so very heartbroken by friends support for Chis Escudero. Bato de la Rosa in tears over Mig Soberi's resignation as Senate President. Bakit niya nakasama yung picture ni ni Maudigs? Parang sinakluban po ng langit at lupa si si Maudigs sa mga kaganapan sa Senado. Para silang tinamaan ng kidlat mga kababayan. Balik kayo ngayon sa Biyernes Santo. Biyernes Santo ang inyong pakiramdam ngayon, luksa. Sige, isip ninyo ng imbis tumulong kayo sa ating Pangulong Bongbong Marcos, kung ano-anong kaguluhan ng pinagagawa ninyo dito sa ating bansa. Ayan tuloy mga kababayan. Kaya tama itong reaksyon ng isang netizen po, anak ng pating. Sabi dyan mga kababayan, Senator Zubiri do not deserve DSP o Senate President position. For 2 years, he delivered none of the LEDAC priority bills of the administration. He is indecisive of matters that require his attention, like that of subpoena and arrest warrant of Pacquiao. Tama mga kababayan, mga kaalyado po, mga kakampi. He did not deliver in RB 806 which he promised. Yung economic tsatsa po siya. He lacks leadership and cannot control the Senate. No clear direction. And his colleagues do not respect him. The Senate reputations reach on time on an on-time law under him. He blocks the Senate investigation of the gentleman's agreement entered into by Duterte. Even now, after being replaced, he blames other people and insinuates that the palace has something to do with his ouster. Yun ang statement niya po, the powers that be daw. Yung nasa likod ng kanyang pagkatanggal, kaya napuwersa siya, mga kababayan, na mag-resign na lang. Kasi nga po, kinodita na siya. Nakapirma na yung 15 daw na mga senador. Kaya ito ngayon ang sinasabi niya. Tinulungan na, iniwan pa. Mig so very heartbroken by friends. Ganyan talaga po sa Senado. Kahit sa Congress, ganun po. Pag nagkamali ka ng pamamalakat, talagang yan ang aabutin mo dyan. Ngayon, yung Palasyo Malacanang, yung ating Pangulong Bongbong Marcos, nagpaabot na rin po ng reaksyon sa nangyari pong abrupt change ng leadership ng Senado. Balikan natin yung ating mga kwento. So, nagpaabot na po ng reaksyon yung ating Pangulo. BBM na sinasabi ni Migs, the powers that be. Wala lamang iba pong pinapatamaan, kundi yung Palasyo Malacanang. Normal naman po yon. Kahit anong administrasyon, sabi nga natin po, laging ganon, may influensya yung ating Pangulo. Yung mga previous presidents, ganon din po. Sa Congress, both the House of Representatives at yung sa Senado, that is normal. That is part of Philippine politics.
Pag sila po yung nasa posisyon, ganon din. Ang panahon ni Mao Diggs, ganon din mga kababayan. So siyempre ngayon, minamasama nila kasi hindi sila yung nasa posisyon. Ganon yan eh. Huwag kami. But before ko mga kababayan bigay sa inyo yung full story ng mga balitang yan, click subscribe muna dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Like and share na rin po ninyo ng ating video. At huwag na rin po ninyo na skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy lang ang pag-unlad ng bagong Pilipinas. Sa mga naganap ng Malinis and Spacious Fitness Gym, pumunta na lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab car rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific and other airline companies, local and international, and Meralco Bills, Aleco Bills, PLDT, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Lanco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Gilon Maravillas, contact number 0966-802-0949. Lagi na pong matao sa amin. Na-set up na rin yung aming mga bagong gym equipments. May treadmill na rin po kami. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas. Ito naman po, Firmax Firming and Lifting Cream, pinapahid po sa mga pulses and affected area. Mainam po siya sa mga pains, mga paninigas na mga kaso-kasuan. Pinapahid-pahid lang po siya sa mga pulses. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Ningxia Red Mix Fruit Drink. Hindi man po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. Yung mga inquiries po ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na ayos niya, Mr. Maravillas. Pero tama po yung naging reaksyon ng isang netizen. Yun man talaga po ang katotohanan noon. Mahina yung leadership niya, no? Ni Migs. Hindi niya makontrol yung mga kapwa niya senador. Walang direction po eh. Hindi tulad po ng Congress. Lalo doon sa mga agenda, yung mga legislations po na kinakailangan po ng ating administrasyon. Dismal po yung performance. Malayo sa Congress. So tama lang na pinalitan siya mga kababayan. Tapos sabi nga natin, naging katawa-tawa. Imagine, inayaan niya po yung investigation ni Bato na ang basihan po isang Xerox copy lang na document na dahil lang po sa butas po, authentic daw. At yung lahat ng allegations ni Morales, hearsay. Tapos magpapatawag pa daw ng susunod pang hearing kasi na-mention doon si Lam referring to Lisa Marcos. Sinabi na ni Picoy na yung Lam niya, nabanggit ko lang niya yon. Hindi ko man siya kilala talaga. Narinig ko lang niya siya sa YouTube. Yung Lam, ayaw maniwala ni Bato. Hindi niya matanggap na pinaikot lang siya. Sabi ni Picoy po, hindi man niya ikaw yung pinaikot ko. Pinaikot ko niya, sina Morales. Hindi ko niya alam na papatulan mo. Galit na galit si Bato po. So, gano'n na nangyari sa Senado. Mga hearsay, ini-entertain po. Paano hindi sila palitan, mga kababayan dyan? Kaya iyak na iyak si Bato po. So, nagpaabot na po ng reaction yung ating Pangulong Bongbong Marcos sa change of leadership sa Senado. So, sabi niya sa kanyang post sa X, I extend my support to the new Senate President, Chis Escudero. His legislative record and commitment to public service have distinguished him as a dedicated leader. Senator Chis steps into this role following the commendable tenure of Senator Mig Subiri.
And I am confident that under his leadership, the Senate will continue to prioritize transformative laws to achieve our shared vision for a bagong Pilipinas. Ano, Mr. Maravillas, sabi mo, dismal. Pero sabi ng ating Pangulong Bongbong Marcos, commendable. Politiko yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Sabi nga, walang masamang tinapay sa kanya. O di ba? So binigyan pa rin niya ng appreciation yung pamumuno, mga kababayan, ni Mig Zubiri bilang Senate President. Tinawag pa rin ng ating Pangulong Bongbong Marcos na commendable. Pero the fact na napalitan siya, alams na. O di ba? Para yan, mga kababayan, yung pagiging Defense Secretary ni Inday, wala mang sinasabing masama yung ating Pangulong Bongbong Marcos at hindi pa niya sinisibak si Inday. Kasi sabi ko nga po, iniintay na lang siguro ng ating Pangulong Bongbong na si Inday ang magsabi. Di ba? The fact na may nananawagan na po na mga grupo, yung Marcos loyalist, mga kababayan, mga Marcos loyalist, nagsagawa ng rally sa liwasang Bonifacio na ang sigaw, Sara resign. Binakbakan ng mga Marcos loyalist doon, mga kababayan. Ito'y mga pangitain. Alangan man, hindi yun alam ng palasyo. O, di ba? Kaya niya, Mr. Maravillas, alam, ba't hindi ka niya pumunta doon? Malayo man po ako, busy. Hinayaan na muna natin yung ating mga kasama na nandyan sa Manila. Magastos kasi po ako. Pag pumunta kami ni Missy sa Manila, payat yung 50,000. Ang gastos, mga kababayan, sa aeroplano pa lang tapos sa hotel, yung pagkain pa saka pang-shopping. Di ba niya, Mr. Maravillas, binabayaran kayo ng mga insamada? Yan ang akusasyon sa atin ng mga DDS. Bayad daw ako ng ating Pangulong DBM. O di wow, pag ganun. Di ba? Pero itanong ninyo kung totoo. Baka mapaya kayo. Pag sinagot kayo ng palasyo, sino man niya yung nagsabi sa inyo, binabayaran namin si Mr. Maravillas. Bakit namin yan babayaran? Maganda na yung buhay niyan. May legit siyang negosyo. Lalo niya, Mr. Maravillas, mahinggit sa iyo yung mga DDS. Yan po yung natura nila. Kaya hindi man natin pinapatulan yung mga sinasabi, karamihan niya, nahinggit man lang. Di ba? So, ito naman po yung sabi rito sa Politico News. Tinulungan na niya, iniwan pa. Mangiyak-iyak po siya, no? Si Mig Zubiri. So sabi dyan, Senator Juan Miguel Zubiri admitted to feeling heartbroken after some of his colleagues supported the move to replace him as Senate President with Senator Francis Escudero, citing his failure to follow instruction from the powers that be. Zubiri na pabuka. Zubiri stepped down bilang Senate President. Zubiri expressed disappointment with some colleagues whom he said professed support for his leadership on Saturday but ended up backing Escudero. Tumawag pa niya sa akin nung Sabado. Tapos nang tawagan ko niya, hindi na. Wala nang sumasagot. Trinaydoran niya ako, sabi ni Mig Zubiri. So, madaling sabi, marami kayong mga honorable senators na mga traidor. Traidoran. Yung ang term, mga kababayan ni Migs. Nakakagulat niya at nakakasama ng loob dahil Sabado pa lang, ang dami nang nag-text sa akin. Full support.
Hindi kami titiwalag sa iyo. 3 pa. Ako si ganito, ganyan ay kasama mo. Kinabukasan linggo, di ko na makausap. Ganon sa politika po. While Zubiri did not mention any names, he said some of the senators who turned their backs on him benefited from his generosity. Tinamo-tamo ngayon ni ni Nix, nagkinabangan niya kayo sa akin, pagkatapos ganon kayo. Heartbroken na niya ako. The right word is heartbroken. Doon sa mga matagal ko ng kaibigan, matalik kong kaibigan, ang dami kong tulong na binigay sa kanya sa lahat ng gusto nila. Pati posisyon ay ibinigay natin para sa samahan nating napakatagal at biglang nawala po sila. Masakit sa akin. Masakit sa akin yon. Hindi ka pa nasanay. Sa tagal mo sa politika, talagang no permanent friends or enemy sa politics po eh. Only, interest. Pag hindi ka marunong sa politika, kahit dito po sa amin sa lokal, yung mga dating magkakaalyado po, nag-away-away na dahil sa kwarta. Sa mga projects po, magkakalaban na ngayon. Zubiri said, Escudero managed to gather the support of at least 13 senators, while he had 8 supporters. Senator Aquilino Pimentel III and Risa Ontiveros did not participate in the voting for Senate President as members of the minority. Kaya iyak-iyak po si Bato? Parang namatayan si Bato? Zubiri broke down midway through his speech as he thanked his leadership team, Senate President Pro Tempore Loren Ligarda, Majority Leader Joel Villanueva, and Senators J.B. Ejercito, Nancy Binay, Sherwin Gatchalian, and Sani Angara. Zubiri also addressed De La Rosa during his speech, saying to Bato De La Rosa, who stuck it out with me to the very end. I salute you, sir. Tapos saludo din si Bato habang linalamokos niya yung kanyang muka. Sa kakaiyak, mga kababayan, meron niya Mr. Maravillas. Nasaan si Bongo at saka si Robin Padilla. Yan nga po. Biglang bumaliktad. Ngayon, sabi rito, it is widely believed that Zubiri's ouster was triggered by his respect for Senator De La Rosa to conduct an investigation on an alleged leaked drug operation report that implicated President Ferdinand Marcos Jr. to drugs. Asan si Bongo? Nandito si Bongo. Ibig sabihin, mga kababayan, pati si Bongo, nag-Escudero po, iniwan si Migs. Hindi siya na-mention dun eh. So kasama siya sa 13. Ito po yung iyaking maisog leader. Linalamokos yung mukha po sa kakaiyak. Habang nag-speech si Mig Zubiri. And everything kasi po, there is a season in time. Di ba? Lagi kong sinasabi sa inyo, may panahon ang bawat bagay. Sumobra kasi kayo eh. At saka, dismal nga eh. So ngayon, iyakan kayo. Crying time para sa mga DDS. Yan po, malinaw sa Ecclesiastes 3, verse 1 to 8. To everything there is a season in time, to every purpose under heaven. A time to be born and a time to die. A time to plant and a time to pluck up that which is planted. A time to kill and a time to heal. A time to break down and a time to build up. A time to weep and a time to laugh. A time to mourn and a time to dance. Ngayon, ito yung panahon ninyo na crying time. Tama? Crying time. Ngayon, other than yung ating Pangulong Bongbong Marcos, nagpaabot na rin ng reaksyon si Speaker Martin Romualdez. Sabi diyan sa report ng Manila Bulletin, si Canin at si Quezon, Romualdez eager to work with new Senate President Escudero.
Ayos na ayos yung yung ngiti, mga kababayan, ngiting tagumpay. A time to laugh. Yung kabilang partido, time to cry. Ito, time to laugh, mga kababayan. Yung Pangulo, neutral po. Yung ating Pangulo, tutok na tutok sa kanyang pagtulong sa ating mga mamamayang Pilipino. Nasa distribution po doon sa Tacloban City ng mga titulo ng lupa. Yan siya, nasa Leyte. Di ba? Sige lang ang trabaho ng ating Pangulong Bongbong. Land distribution po. Ganon, napakasipag ng ating Pangulo. Ngayon naman po, nasa Indo-Pacific Business Forum yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Nasa Taguig City siya. Di ba? PBBM committed to smart, sustainable transportation. Indo-Pacific Forum. Yung negosyo naman po, sabi dyan, game-changing legislative reforms make Philippines attractive to investors. Ganon, mga kababayan. Sabi dyan, pinagtibay ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang layunin ng pamahalaan na isulong ang sustainable transportation sa Pilipinas sa tulong ng mga bansa sa Indo-Pacific region. Sa Indo-Pacific Forum, hinikayat din ni PBBM ang higit na pamumuhunan sa sektor ng enerhiya, digitalization, supply chain, resilience at technological innovation. Tapos yung mga taga Penta Kingdom po, siging panggulo. Tama. Imbis tulong-tulong po, yung Senado, yung Senate investigation in aid of destabilization. So, ito yung sabi ni Martin Romualdez. Yan pa, di ba? So, sabi ni Martin, I would like to extend my congratulations to Senator Chis Escudero on his ascension to the position of Senate President. Senator Escudero has long been a respected figure in our political landscape, known to his dedication, integrity, and commitment to the Filipino people. Si Romualdez na tinawag na Mr. Rice these days kasi sige pamigay po ng bigas. Binansagan siyang Mr. Rice doon sa Mindanao po ng isang gobernador. Sige pamigay ng bigas. Said, as we move forward, I am optimistic about the new partnership between the Senate and the House of Representatives. Ay yung titulo ng kwento, si kanin at si keso. Si cheese kasi keso. Di ba? So sabi po ni Martin, our nation faces numerous challenges and opportunities, and it is through unity and collaboration that we can effectively address this and work towards a brighter future para sa ating mga mamamayang Filipino. With Senator Escudero's leadership sa Senado, I am confident that we can further strengthen our legislative agenda and ensure the successful implementation of these programs. Hindi yung kung ano-anong ginagawa po sa Senado. Sayang ng snack. In aid of destabilization yung ginagawa po. Kaya sabi ng isang congressman, kailangan na niya na mag-public apology ditong si Bato. Bato owes PBBM a public apology, sabi po ng isang congressman. Pakinggan natin yung sinasabi dito. Apat yata na hearing ni Senator Bato de la Rosa. At kung walang napatunayan dito sa hearing na ito, sana ako nakikiusap kay Senator Bato, we call on him to make a public apology sana kay Presidente Bongbong Marcos. Dahil talagang ang dahilan lamang ng komite na hearing ng committee na ito is para ipahiya ang ating Pangulo. So nananawagan ako, nakikiusap ako na kung walang mapatunayan sa hearing na ito na ebidensya, sana humingi sila ng tawad sa ating Pangulo dahil talagang dinadrag nila yung pangalan, yung malinis na pangalan ng ating Pangulo, lalong-lalo na sa mga usapin na wala naman talaga siyang kinalaman na dito. So yun po ang
panawagan ko, no, isang public apology, no, galing siguro kay Senator De La Rosa. Yan po mga kababayan yung report ng Manila Bulletin. Galing po yun sa Congress TV. Malinaw kasi na ang kumukumpas po yung kanyang amo na si Mau Diggs. Ito yung sabi rito ni Mau Diggs noong May 7. Sabi niya, magtiwala tayo kay Bato na mailalabas ang katotohanan sa PDEA leaks. Si Senador Bato, pangako ko sa inyo, ilalabas niya ang totoo kung ano man yung PUTing yan. Magtiwala tayo kay Bato. He is good and he will be a leader of our country. He will be a protector of the people's interest. Kaya pala niya, Mr. Maravillas, mangiyak-iyak si Bato. Sinasaway na siya, mga kababayan. Pinaparinggan na ni Senator Chis Escudero at saka ni Senator Jingo Estrada. Hindi siguro magets kasi nga po may kumukumpas sa kanya. Doon nga po sa latest na yung third investigation. Paulit-ulit na ini-insist ni Bato na naniniwala siya sa leak document. Wala nga ang leak. Hindi siya galing sa PDEA, kaya po non-existent yung PDEA leaks. Sinertify na mismo ng taga-PDEA. Hindi yan galing sa amin. Ang gusto lang niyang paniwalaan po si Morales na certified pong sinungaling. Tama? So, yan lang po mga kababayan. That ends our video ngayong umagang to. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye po. God bless.